Magandang araw po, ano? Ako po ay nasa labas ngayon pero nabuti ko munang mag-Spokes Hour, no? Dahil nais ko pong pag-usapan yung naging talumpati ni Senator Cheese Escudero kahapon. Wala aminin ko po na matagal ko na pong kakilala si Senator Cheese. Kami po ay magkasama na sa UP High School pa labang. Mas matanda po ako sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, freshman siya. Ako po ay junior sa high school nung kami una nagkasama. Pero bagamat kami po hindi magka-batch, alam nyo, baliwala kahit hindi, nagkakausap na kami, mga estudyante pa kami. Well, sabihin na lang natin na meron kami mga bisyo in the beginning, pero wala na po ngayong bisyo talaga, no? At yun ang dahilan kaya kami naman nagkakausap ng mga panahon na yon. So, bukod po sa magkasama na kami, high school pa lang, syempre, nagkasama rin din kami sa College of Law. Again, mas bata siya sa akin, pero nagpatuloy naman po yung pagtuturing namin sa isa-isa bilang kaibigan. Siguro po ang naging highlight ng aming pagsasamahan ay yung 2 beses kami nanindigan para i-impeach nga po si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Siya po yung dating Minority Floor Leader sa Kamara at kasama namin si Senator Alan Peter Cayetano. Ako naman po ang tumindig na private prosecutor noong panahon na yon. At nakita ko naman po talaga na si Senator Cheese Escudero ay meron ng talagang paninindigan dahil napakahirap po nung ginawa namin na pagtangka sa nakaupong presidente na impeach, no? At alam namin na talagang hindi madali yun, no? Sa katunayan, bilang isang kongresista ng mga panahon na yun, talagang nawalan siya ng budget, no? At ang mabuti naman po, tumanaw na utang na loob ang sambayanan kay Cheese Escudero at saka Senator Alan Peter Cayetano. At matapos yung 2 pagtangkang impeachment, ay hinalal naman sila bilang senador, no? At ngayon nga po, si Senator Cheese ay 27 years in public service na, no? Simula po yan nung siya ay naging kongresista, 3 beses sa kanyang probinsya ng Sorsogon. Now, hindi ko po alam kung si Senator Cheese ay kumita sa mga flood control projects at ibang infrastructure projects. Sa katunayan, chances are, baka po. Kasi SOP nga ang tawag Standard Operating Procedure. No? Pero ang sinasabi ko lang po, sa usapin ngayon sa laganap na korupsyon sa flood control projects at sa mga infrastructure projects, dapat ilagay talaga natin sa tamang perspektibo. Sino ba talaga ang pasimuno dito? Sino ang dapat magbayad? Sino talaga ang tunay na kawatan bukod pa doon sa sinasabing SOP? Well, ang sabi ni Cheese Escudero, ang tunay na kawatan, Martin Romualdez. At ito po yung mga importanteng bagay na sinabi niya. No? Unang-una, nung siya ay presidente ng Senado, kinausap pa niya ang Secretary ng Agriculture, na si Secretary Chu Laurel, at sinabi, bakit mas mataas pa ang budget ng flood control kaysa sa budget ng kabuuang Department of Agriculture. At ginawa niya ng paraan para bawasan ang project ng flood control at idagdag sa budget ng Department of Agriculture para sa bigas. Pero doon nga tumawag si Zaldico at sinabi na yan ay labag sa kagustuhan ni Speaker Tambaluslos. No? At bukod pa dyan, ang sinasabi nga niya, bakit palaging dinadawit ang pangalan niya pero wala namang kahit sinong testigong na nagsabi na siya mismo ay nakausap at siya mismo ay diniliberan o tumanggap ng pera. In fact, ang tanging nagsabi na talagang nag-deliver ng maraming bags ng pera na naglalaman ng 48 million kada isa ay yung Marino, yung ex-Marine na naging security consultant din ni Zaldico na si ex-Sergeant Guteza. Sinabi rin niya na yung mga ibang nagdadawit sa kanya, ang bilis-bilis humingi ng witness protection. Samantalang itong si Gutesa na talagang tumistigo at nagsabi na siya ay nag-deliver ng pera kay Zaldico at kay Romualdez ay hindi humingi ng witness protection. Dahilan para magkaroon ng conclusion talaga na mas kapani-kapaniwala itong si Gutesa kesa dun sa mga ibang mga nagtitistigo. Well, alam niyo po, I feel for Senator Cheese. Kasi alam niyo naman sa mundong ito, napakadali na banggitin ang iyong pangalan maski walang prueba. No? At siguro nga po, yan ang nangyari kay Senator Cheese. No? Na napakadali banggitin ang pangalan niya dahil nililihis talaga ang issue. At ako nga po, no, doon sa isang Facebook page ko, ay nadistorbo
I was very much disturbed na ang naging deklarasyon ng NBI ay pinaiimbestigahan na ang ilang mga personalidad kasama si Zaldico at ang mga senador at mga taga-DPWH. Ang nakapagtataka, bakit wala, bukod kay Zaldico, iba pang mga kongresista kasama na si Martin Romualdez doon sa iimbestigahan ng NBI tungkol dito sa mga maanumalyang flood control at public works projects. Hindi ba parang ang sinasalba ng kung sino ang mga kongresista at lalong-lalo na si Martin Romualdez sa pananagutan? At yan naman po ang sinasabi ni Senator Cheese na parang meron talagang script at ang script ay para ilihis ang pananagutan away from Martin Romualdez, idiin ang mga senador dahil ang mga senador ay mas sikat, mas kilala at mas kagagalitan ng taong bayan kung idadawit sila. Well, ako po, hindi ko po alam. Hindi ko po pwedeng sabihin na walang pananagutan ng kahit sinong senador. In the same way, na hindi ko rin pwedeng sabihin na lahat ng mga nadawit na mga kongresista may pagkakasala. Siyempre po, kinakailangan talaga yan makita ang ebidensya. Pero sang-ayon po ako na parang meron talagang tangka na ilihis ang pananagutan away from Martin Romualdez. Hindi po pwede na mag-iimbestiga ang NBI dito sa mga maanumalyang proyekto neto na hindi kasama si Martin Romualdez. Siya po ang Speaker of the House. Siya po ang talagang nagtalaga kay Zaldico bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Siya ang talagang, kumbaga, nagtulak ng 3 maanumalyang budget diyan sa Kamara de Representante, kasama na yung pinakakurap na budget sa ating kasaysayan noong 2025 budget. So kailangan talaga imbestigahan si Martin Romualdez. At wag naman po sana na dahil siya ay presidential insan, siya pa ngayon ang walang pananagutan. Kaya nga po nauna na ipanawagan ko kay Zaldi ko, naku Zaldi, bilang anak ng aking kauna-unahang kliyente bilang abogado, sana ikaw ay basagin na iyong katahimikan, sabihin na ang katotohanan. Na gaya ni Gutesa, bagman ka rin ang kumita. Pero bagman ka rin dahil meron pang mga ibang kumita at posibleng masasabi mo, hindi lang si Martin Romualdez dahil obvious naman yan, kung hindi pati yung pinsan niya na ang presidente mismo na si Marcos Jr. dahil bakit nga ba nag-deliver si Gutesa ng bagbag din na pera sa Aguado na katabi lamang ng Malacanang. Samantalang pwede naman na patuloy ang delivery sa pamamahay na ni Zaldico at si Martin Romualdez. Tila bagang meron talagang ibang pupuntahan yung pera na dineliver ni Aguado na doon sa lugar, Aguado, na kaharap lamang ng Malacanang. At kung siya talaga ay magsasalita ng ganyan, baka naman makuha ng taong bayang Pilipino na patawarin ka, Zaldico. At baka naman magkaroon ka pa ng kalayaan kesa pagkakakulong kung magsasalita ka ng katotohanan. So ako po, ang aking deklarasyon, well, unang-una, kilala ko po si Cheese Escudero. Di ko alam kung kumita siya sa kahit anong infrastructure project. May posibilidad dahil SOP po ang pinag-uusapan. Pero ang sigurado ako, siguro naman po, si Cheese Escudero, miski hindi siya santo, hindi naman po siya garapal. Dahil kung siya po ay garapal, siguro naman po, iba na yung kayamanan niya ngayon. No? Pero sa aking pagkakaalam po sa kanya, simpleng pamumuhay, sa tunayan po hanggang ngayon, nakatira lang po siya sa isang parang townhouse. No? Daig ko pa nga siya, ako may sariling bahay. Siya nakatira sa townhouse, no? Diyan sa Quezon City. Bagamat magarbong townhouse. No? Pero townhouse pa rin. So hindi ko po nakikita yung malabis na pamumuhay kay Cheese Escudero kung siya talaga ay, kumbaga, unmoderated greed. Sasabihin na lang natin na kung meron mang pagkakasala, yung pagkakasala na hindi naman po talagang ewan ko ba, na nakakalula gaya nitong greed na ipinakita nitong Martin Romualdez at ni Zaldico kung paniniwalaan mo ang mga sinasabi ni Gutesa. Bilyon kada taon ang na-deliver sa kanila. Flood control projects na ghost projects, hindi lang substandard. Wala nang kahit ibinigay sa bahayan. Nako po, ewan ko ba. Well, lest I be misunderstood, ha? Hindi ko po talaga mapapatawad kung talagang kumita rin si Cheese Escudero. Pero sana, ang lahat na magsasabi na kumita si Cheese Escudero,
manindigan, ilabas ang ebidensya. Huwag lang sirain ang pangalan. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi alam ko po na yung mga kalaban ng Duterte, idadawit din ng mga Duterte. Sinimula na nga po nila at sinabi nila 51 billion daw ang mga proyekto ni Kong Pulong sa kanyang distrito. Well, totoo po siguro yun, 51 billion dahil yan ay kinumpirma ng dating Yusek Cabral. Pero ang tanong, nasaan ang ebidensya na nangurakot ang Congressman Pulong Duterte? Hindi ba nakikita naman na meron talaga mga dambuhalang proyekto ang infrastrukturang mga dambuhalang infrastructure projects sa Davao na pinuntahan ng 51 billion. Walang ghost at siguro naman dahil nakikita ko naman kung gaano yung mga proyekto yan, wala ring substandard. Pero aking mensahe, tama naman po ang sinasabi ni Cheese Escudero. Huwag tayo magpalihis. Dahil kung merong mas guilty dito, pinaka-guilty rito, I think it should be Martin Romualdez and yung kanyang pinsan na si Marcos Jr. Diyan kami nagkakaiba ni Senator Cheese Escudero. Kasi hindi niya sinasabi na may pananagutan din ang Presidenteng Marcos Jr. Sa akin, paulit-ulit kong sasabihin. Hindi po pwedeng makulong lang dahil sa korupsyon si Martin Romualdez na hindi kasama ang Marcos Jr. Dahil ang Marcos Jr. pa rin ang nagtalaga sa kanya bilang speaker. Ang Marcos Jr. pa rin ang pumirma ng mga budget na maanumalya. Ang Marcos Jr. na naging kongresista at senador, alam ang patakaran. Ang Marcos Jr. ay dapat alam niya kung anong pinagagawa ni Martin Romualdez dahil meron naman pong telltale signs. Kasama na yung sinabi ni Senator Cheese na bakit ang budget para sa flood control mas malaki pa sa budget ng Department of Agriculture. At siyempre, ang Marcos Jr. ang hindi nag-veto sa mga insertions na pinanggagalingan ng korupsyon. So sa akin, dyan lang po kami nagkakaiba ni Cheese Escudero. The buck should not stop with Martin Romualdez. It should include Marcos Jr. At sana naman, Senator Cheese, kung gusto mong intindihin ka ng taong bayan, kung gusto mong i-appreciate ang taong bayan na merong moderated greed sa ilang mga mambabatas, sana naman po, tuluyan mo na ang iyong paninindigan. Panagutin hindi lang si Martin Romualdez, panagutin mo yung mas mataas pa kay Martin Romualdez na si Marcos Jr. Well, sana po kayo'y in agreement sa aking mga sinasabi. Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Ang akin lang, well, I can vouch na si Cheese Escudero dahil siya ay taga-UP, dahil siya ay nakita ko naman bilang isang tao na bagamat siya ay galing sa De Bueno Familia at anak ng dating kabinete sa Marcos regime ng panahon ng martial law, hindi naman pumasok sa isipan niya yan. At siya talaga ay ordinaryong tao lamang. Mabuting pakikisama, lalong-lalo na sa gaya ko, na talagang kontrobersyal minsan, no? Pero ni minsan, hindi ko naman po naramdaman na linaglag ako ni Cheese Escudero. Maski itong mga pagsubok sa akin ng TRICOM sa Kamara de Representante, sa katunayan po, isa lang sa iilang mga politiko na nagbigay sa akin ng suporta, itong si Cheese Escudero. At kung hindi po ako nagkakamali, 3 beses na ako tinawagan ni Cheese Escudero mula nang sinimulan ang panggigipit sa akin para kamustahin ako hanggang dito sa aking exile sa Netherlands. Hindi naman po pwede na yung aming pagkakaibigan since high school hanggang ngayon at yung kanyang patuloy na pag-iisip sa aking welfare ay makakalimutan ko sa panahon na kinakailangan din niya ng suporta ngayon. Hindi po siguro santo si Cheese Escudero, pero ang sinasabi ko, mabuting tao po yan. At kung merong siyang pagkukulang, siguro po yung pagkukulang na yan ay pagkukulang ng halos lahat na nanililbihang senador. Tama po yan. Gaya ng sinabi niya, bakit ka naman siya lang ang ngayon ay iniimbestigahan sa pagtanggap ng pera sa isang kontraktor, samantalang sabi naman ng PCIJ, napakadaming opisyalis na tumanggap